Kabilang po ang call centers, manufacturing sector at tourism industry sa mga naghahanap ng empleyado sa mga job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Labor Day. At mula sa Pasay City, may ulat on the spot si Leao. Okay? Tiya halos 70 Labor Day job fair ang binuksan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa ng Department of Labor and Employment. Dito sa Metro Manila, may 17 job fair na matatagpuan sa SM Malls. At isa sa mga yan ay nagaganap ngayon dito sa SMX sa SM Mall of Asia. Sa kabuuan, 150,000 na job vacancies dito at abroad ang inaasahang mapunan sa Labor Day job fair sa buong bansa. Mahigit 300 employers ang kasali. Kabilang sa mga job opening ay sa kapulisan, sa call centers, manufacturing sector at tourism industry. Ayon sa DOLE, kulang pa rin ang mga available na trabaho para sa Filipino workforce, lalo na ngayong may mga bagong graduate. Problema rin ng skills mismatch dahil kulang daw ang napoproduce na qualified workers para sa technical jobs at service sector. Kulang na rin daw tayo sa mga engineer. Mas marami raw kasi ang mga kumukuha ng Bachelor of Arts sa kolehiyo. Bagamat nabawasan na raw ang mga enrollee sa kursong nursing, nasa 200,000 pa rin ang bilang ng unemployed nurses. Ang in-demand daw ngayon ay mga vocational at technical skill jobs. Sinisikap naman daw ng gobyerno na matugunan ang problema sa skills mismatch sa pakipagtulungan sa DepEd, CHED at TESDA. Nasa 7.5% ang unemployment rate ngayon sa bansa. Katumbas ito ng 2.9 million na mga Pilipinong walang trabaho. Yung target natin ng jobs na meet natin. Malaki rin naman ang percentage ng job generated. But the fact is, dumami yung new entrant sa labor force na kulang pa rin yung job na nakikreate para maservisan natin yung mga new entrants sa labor market. But with the growth rate now and in the coming years, I'm sure it will provide additional jobs for our workers. Pag sa abroad ka, makakaipon ka ng may papadala mo sa pamilya mo. Dito kasi ma'am, eksakto lang eh. Kahit sa pagkain, medyo nahirapan kami. Ngayon po, almost 1 month na po akong walang work. Kasi po, siguro nga po, disadvantage din po yung dahil fresh grad ako, tsaka po yung height kasi medyo maliit. Pero po hindi ko po tinitake yun as negative kasi po, ang mas kailangan ko po is yung skills, tsaka po yung confident ko po na kaya ko po talaga yung work na ibibigay nila. Matagal na ako sa company but then hindi siya minimum, so I'm looking for another job na suit naman doon sa sa qualification ko. Pia, mabanggit lang natin, bukod sa mga private companies ay may mga booth din dito yung mga government agencies. Kabilang na dyan yung PNP-NCR na nag-hire ngayon ng mahigit 9,000 pulis. Dahil daw lumalaki ang population ng Metro Manila ay kailangan ding dagdagan ang kapulisan. Ang BIR naman nasa 9,000 din ang mga hinahanap na empleyado. So kabilang sa mga hinahanap nila o mga kailangan nila ay mga CPA at mga lawyers. So Pia, may mga booth din dito yung NSO, NBI, TESDA at iba pang government agencies na maaaring makatulong sa mga naghahanap ng trabaho. Hanggang alas 5 ng hapon ang Labor Day Job Fair dito sa SMX, sa SM Mall of Asia. So kung nakikita niyo ngayon sa inyong screen ay napakarami talaga nating mga kababayan na dumadagsa dito ngayon. Kaninang umaga pa lang ay nasa 400 na ang bilang ng mga unang dumating at nadadagdagan pa ito hanggang sa ngayon. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Pia. Lina, banggit mo parehong may mga private companies at pati na rin government agencies na nandyan at may mga booths sa job fair. Napansin mo ba kung mas marami bang nag-a-apply sa mga private company kesa sa government agency or kabaligtaran na mas marami nag-a-apply sa government agency kesa sa private companies? So napapansin natin sa ngayon, Pia, mas marami yung nag-a-apply sa mga private companies. For example, doon sa PNP, NCR, konti pa lang daw yung mga nag-a-apply. So mas interesado daw kasi yung mga nag-i-inquire doon sa mga parang administrative positions o kaya doon sa mga clerical positions. So medyo sa ngayon, konti pa lang yung nagpapakita ng interest na mag-apply bilang police. Pero
sa pag-usad ngayong araw, inaasahan naman nila na mas madadagdagan pa yung mga aplikante. At madagdag lang natin, Pia, no? So ilan sa mga kumpanya dito ay nag-go on the spot hiring. Kanina narinig natin na 20 na yung na-hire on the spot para sa mga trabaho abroad. Pia? Wow, Lay, so 20 on the spot? So pati yung mga private company, pwede silang mag-hire on the spot, yung mga local private companies, pati yung mga government agency, or depende lang dun sa kumpanya or sa booth? Sa pagkakaintindi natin, Pia, depende sa kumpanya. Pero yung, like for example, yung mga talagang willing mag-hire on the spot, syempre kailangan kumpleto yung mga requirements nila. So mahalaga yun, no? Kumpleto yung requirements at dapat handa ka for an on-the-spot interview. Pia? At Lay, nabanggit mo rin no, na talagang kailangan may dala-dala kang mga requirements. Karamihan ba sa mga aplikante pumupunta dyan mahigit sa isang kopya yung dala nilang resume or CV kasi syempre gusto nila mas maraming mapagsumitehan ng kanilang mga credentials? Tama yan, Tia, no? Yung mga napansin natin talagang handang-handa sila para sa job fair na ito. So marami silang dalang mga copy ng mga resume at iba pang mga documents na kailangan o mga requirements sa employment. Tia. Maraming salamat sa iyo, Lay Alves.